Okay, heto na po, no? Pag-usapan natin itong interview ni Corina Sanchez with Senator Marcoleta. Kasi ngayong November 14, magbabalik na po ang Blue Ribbon Committee hearing patungkol po dito sa flood control projects. Okay, na dito natin malalaman sa interview ni Ma'am Corina Sanchez ang mga tanong patungkol sa nasaan na si Guteza. Ano na ba ang mangyayari kay Martin Romualdez? Ano na ba ang mangyayari dito kay Zaldico? May nagko-control ba ni Zaldico? Ang administrasyon ba ang sinabihan itong si Zaldico na huwag ka munang bumalik dito sa Pilipinas? Kasabwat ba ang ating presidente dito sa flood control anomaly? Yan ang malaking tanong at dito lang yan malalaman natin sa vlog na ito at magre-react tayo patungkol po dito kay Senator Marcoleta. Okay? Pero guys, bago ang lahat ha, don't forget muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? And sa mga first time lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad ang subscription ha. At updated pa kayo. Okay? But without further ado, simulan na natin itong interview ni Ma'am Corina Sanchez dito kay Senator Marcoleta. At magre-react tayo dito ha. Okay, play. Good evening, I'm Corina Sanchez Rojas sitting in for Miss Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, and we clarify matters. And we get on point. The Blue Ribbon Committee is set to resume its probe into the flood control scandal next week. Among those expected to be invited, former Marine and Senator Rodante Marcoleta's surprise witness, Orly Gutesa, whose whereabouts and credibility are in question. Will he appear before the committee? And what else can we expect from the investigation? Let's get on point today with Senator Rodante Marcoleta. Hello, sir. Kumusta po? Okay naman, Miss Corina. Natuloy din po tayo. Natuloy din. Napangarap ko ito eh. Ganun po ba? Mas pangarap po kayo ng marami kasi mahirap po kayong mahagilap. Hindi naman. Are you by choice scarce from the media? Hindi naman. Hindi naman. Sa dami kasi nang inaatupag din. Oo. So ang resumption po ng Senate Blue Ribbon Committee ay kailan? Meron na po bang petsa? Nakikita ko lang sa social media, parang November 14. November 14. Yes. Blue Ribbon Committee na po yon. Yes. Okay. Ano po ang reaction po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Actually, no, marami po ang mga nagsasabi na itong si Ping Lacson masyadong madrama eh. Pwede naman bumitiw pa sa Blue Ribbon Committee tapos babalik lang pala, di ba? So anong ibig sabihin? Nakakatawa ka, Ping Lacson, tapos babalik ka lang pala para maging Blue Ribbon Committee, di ba? Oo, kung bakit. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun eh. Hindi ko naman kaya sagutin Ay, para sa kanya. hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun. Hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro nung sabihin niyang almost all senators had insertions. So many of his... Doon po medyo nag-react yung mga senators na nasabi yun ni Ping Lacson. Kasi ito yung napapansin ko. Noong dumating itong si Lacson at itong si Tito Soto dyan sa loob ng Senado, noon very teamwork yung mga senador eh. Nung dumating yung dalawa, si Lacson at saka si Soto, wala na. Instead na mag-focus tayo na imbestigahan natin kung sino talaga itong tinatawag nating mastermind sa flood control, hindi na makapag-concentrate ang Senado dahil kanya-kanya ng kanya-kanya ng mga bintang rito, bintang doon. Kaya nga sabi ng mga taong bayan, ano ba itong si Lacson at si Soto? Tuta ba ito ni Romualdez? Parang nililihis natin yung usapan, nililihis natin yung investigasyon na papunta na sana doon. Di ba? At yung time na si Marcoleta yung Blue Ribbon Committee chair, Blue Ribbon Committee chair, yes, ay ang direction po ay papunta na talaga sa mastermind. Biglang nagkodita. Di ba? Kita na yung pattern? Masyadong halata na eh. Ito patuloy. colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see, but insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions
na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong Kaya nga tinawag na insert eh. Naki-insert ka lang, di ba? Prone to anomalya yung mga insertions na yan eh. Ito. working principle? Habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan. Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Alam nyo na ba na kapag si Senator Marcoleta na ang mag-validate sa iyo na galing na yan mismo sa bibig ni Senator Marcoleta na itong si Orly Gutesa ay credible. Ako, pag si Marcoleta na ang nagsabi ng ganyan, hindi na ako nagdadalawang isip. Talagang maniwala ka na si Gutesa ay credible, no? Na nagtrabaho po ni na Saldico at ni Martin Romualdez. Okay? Siya yung tagadala ng pera. Siya yung tagabitbit ng pera, tag 46 million yata yun sa isang bag. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya maihiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, Ibang mga resource person dyan sa loob ng Senado, hindi na nga nagpanotaryo ng kanilang mga affidavit. Pero itong si Senator Marcoleta, no? Kasi medyo istrikto ito na pagka abogado itong si Marcoleta. Gusto lang siguro makasiguro ni Marcoleta. So kaya sinabi ni Marcoleta, sige, kung gusto mong mag-testify, gusto mong tumulong sa bayan na Pilipinas na mag-testify ka na may kinalaman ka nga, no, dito sa korupsyon, na naghahatid ka ng pera doon sa mga bahay ni na Martin Romualdez, kailangan muna natin na ipanotarize yung affidavit mo. So parang ni-require lang talaga ni Marcoleta ba? Ayun, it's very obvious na itong mga kalaban, no, itong mga sangkot dito sa anomaly na ito ng flood control, dinidiscredit ka agad itong si Orly Gutesa kasi nabanggit na po yung pangalan ni Zaldico at ni Martin Romualdez eh. So dinidiscredit nila kaagad. Hindi natin alam kung sino ang mga tuta nitong ni Martin Romualdez at ni Zaldico na Orly Gutesa is discredited by the notarized na hindi yan pirma na yung pinapipirmahan niyang ipanotarize. So doon pa lamang halatang halata na there is something behind, no? So tingnan lang natin kung itong si Ping Lacson ngayong November 14 ay ipapatawag ulit itong si Orly Gutesa. Okay? Kasi itong sina Soto at itong sina Ping Lacson, sa katutaan nila dito kay Martin Romualdez, para ring hindi sila sang-ayon dito kay Gutesa eh. Yan ang totoo. siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo ang loob mo kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang he is connecting the dots between Zaldico and Martin Romualdez and nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulong. Papa, sa na-observe ko dito kay Orly Gutesa during the hearing, nung nagpakita itong si Orly Gutesa doon sa Senado, wala akong nakita na inconsistency at binabasa ko yung body language niya, yung the way he speaks, the way he answered the question, kung medyo pinag-isipan pa ba niya o parang gumagawa lang ba siya ng kwento. Ino-observe ko siya word by word. Wala tuloy-tuloy. Tingnan nyo sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, i-try ninyong i-review ang video ni Gutesa nung siya ay nandun sa Senado. Hindi mo talaga makikita na sa kanyang muka na nagsisinungaling siya o naggawa-gawa siya ng kwento. I-try nyo. You put yourself into the shoe of Orly Gutesa. Tapos,
i-analyze mo kung siya ba ay nagsisinungaling o hindi. Oh, yun lang. Diyan pa lamang malalaman mo kung siya ay nagsasabi ng totoo o hindi. At sa nakikita ko, he was telling the truth. Oh. Kung nyo na lang, nagmamadali ako, babalik ako sa Senate kasi hahabulin ko yung aking 3 o'clock Former session. Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Pinagdudahan kasi niya yan ang hindi nagugustuhan ni Marcoleta dito ni Ping Lacson. Para sa akin parang pinapaspy niya itong si Marcoleta na baka may gagawin itong anomalya with Orly Gutesa. Gusto niya makikita ang CCTV kung paano nag-uusap si Orly Gutesa at si Senator Marcoleta doon sa Senado nung pagpunta ni Orly Gutesa. Yan nga pinagtataka ko alam nyo, itong si Lacson rin, parang praning rin Napapraning rin, parang yung presidente nating bangag. Like, I want to see, on a daily basis, who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense? I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganun. Parang ganun. Hindi ba? Praning nga Si Lacson na praning nga Akala niya siguro na itong si Marcoleta ay gumagawa ng ebidensya, gumagawa ng witness. So, sige, let us say na ikaw ay nagiging sigurista ka lang, no? Naging sigurista lang itong si Ping Lacson, pero hindi maganda. 'Di ba? Pinagdudahan mo si Marcoleta ng ganyan. Kung pinagdudahan mo ng ganyan si Marcoleta, bakit mo alam ng taong bayan na malinis itong taong ito Bakit mo ginagawa yan, Ping Lacson? Bakit? Gawain ba yan nyo dati? Nagtatanong lang kami Baka gawain nyo yan dati. Baka sino ang makapag-akala na ganun po kalikot ang utak ninyo o isipan mo, Ping Lacson? Nagtatanong lang kami, bakit malikot yung isip mo sa tungkol sa ganyan? Baka ginawa mo yan dati? Nagtatanong lang kami kasi napapraning ka Kasi magkasya na pumunta na lang yung tao. Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po Hindi ninyo lamang yun may nagsabi pa sa akin na tinignan din nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinuwento ko yung akala nila na itong si Gutesa, gawa-gawa lang na witness. Yun ang akala nila napahiya sila. antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yung time frame dahil hindi man ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, It's a common nangyayari po practice. talaga. Yes, it is a practice. And parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lamang yun, dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi, anong motivation? Dalawa, ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tiksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Sabi, yung dalawang tao na yan, no, binabantayan kasi yun ang magiging star witness rin Grabe guys. Ganyan naka-desperado itong mga mastermind na ito sa korupsyon na ito.